So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, yun, another update na naman tayo na from the news board na naman ulit. So, related na naman ulit ito kay Mayor Alice Go. Siyempre, one of the trendings of trendings, right? So, ang bidyong ito ay may pamagat na kakapasok lang, nilabas na. Grabe, PBBM Duterte, diniin, protektor ng Pogo, Mayor Guo, rebelya sa nangyari. Rebelya na. So yun, bago natin simulan, the news part, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So hindi na natin to patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito ay kakapasok lang, nilabas na. Grabe, PBBM Duterte, diniin, protektor ng Pogo, Mayor Guo, rebelya sa nangyari. Grabe yung title niya. So, like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ng ilang senador ang kasabwat ni Mayor Go sa Pogo, abay heto, nilantad din opisina ni VP Sara Duterte na papalibutan ng Pogo operation. At ang mainit na... Totoo ba to? OVP na papalibutan ng Pogo operations. Nako, Diyos ko naman. Kaya talaga mas lalong nagiging madumi yung tingin ng mga tao sa mga Duterte dahil dito sa pakikipag nila sa China eh. Agree ba kayo doon? Kasi ako, solid DDS naman ako men. Pero yun nga, about lang talaga dito sa connection nila sa China. Parang medyo tagilid sa akin. Kasi men, di pwede yan men eh. Basta-basta na natin ipapamigay yung teritoryo natin. Wina-water cannon tayo, wala pa tayong gagawin, di ba? Sagutan ng Marcos at Duterte, matindi nga ang panawagan ng taong bayan na buwagin na ang Pogo. Pero ayon kay Senador Rebilla, sayang ang kita pag lahat ng Pogo ay sinara. Hirit naman ni Sayang ang kita. Total shutdown of Pogo is not the solution. Ito yun. Diba? Senador pala yung mga tumutol pa mismo. Akala ko taong bayan lang eh. Actually, nagulat ako dito. Kasi hindi naman talaga sa Pogo siguro, yung front, walang problema yon. Kasi may kikitain naman ng Pilipinas talaga doon. Pero, yung pinagagawa nila underground or sa likod ng front nila na Pogo, ano ba yun? Okay lang ba yun? Yung halimbawa mga scamming, mga torturing, mga hacking, na pwede makapag-apekto sa national security natin. Like, man, come on. Jinggoy, yung mga illegal na Pogo lang ang dapat tanggalin dahil sayang ang trabaho para din sa mga Pinoy. Pero ayon naman... Paano natin malalaman kung illegal o hindi illegal ang Pogo? Yon. Kasi yung Pogo sa Cavite, yung Mala Fortress, sobrang hirap pasukin. Diba? Nasa labas ka pa lang, wala na, baka nagbubura ng mga ebidensya yung mga nandun sa likod. Paano natin masisiguro na hindi illegal yung mga pogong yan, di ba? Kasi doon pa lang sa Cavite, tignan nyo yung video ni Pinoy Mystery Channel about doon sa fortress ng Cavite Hub, Pogo. Like, mapapaano kayo ba na grabe nandun ka pa lang sa labas sa may gate ka pa lang na mag-i-issue ka ng warrant, wala na, sabit ka na doon eh. Sobrang tagal mo pang makapunta doon sa may pinakalikuran talaga kasi yung harapan nila, naglalakihang mga building. Paano kung naghahalughog ka pa lang dyan sa harapan, wala na, lumusot na doon sa likuran or nililinisan nila yung mga ebidensya nila. Diba? So, para sa ikakatahimik siguro ng lahat, close na lang kasi sobrang hirap naman nating i-determine talaga kung illegal or hindi illegal yung mga ginagawa nila eh. Kasi kita nyo naman yun men. Pinaggastosan talaga nila, di ba? Yung Pogo nila. Mismo sa isang UP professor ng School of Economics at dating Finance Secretary Shelo Magno, laging ina-argue kasi nila, may mga employees yan dito sa Pilipinas ngayon. So, kawawa naman pag sinara natin Pogo, mawawalan ng trabaho. But actually, if you look at the share of employment ng mga Filipinos sa Pogo sector, 2019, yung height 2019-2020, percentage of Filipinos working in Pogo are only around 20 to 25%. 2019, it's 17%. 2020, it's 33%. And there are
only 17% of those employed in Pogos are Filipino nationals. O, di ba? Oh. 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 Bakit ganyan? 17%? So, ano yung 83% na yan? 83 ba? Yeah. Di ba? So, papayag na lang tayo na dito mag-operate yung mga dayuhang yan dito. Tapos, bakit sa mga lumalabas dyan, sa mga raid, may something sila ng mga kabalbalan? Diba? Tsaka yun lang naman yung tanong ko paano natin madidetermine kung illegal or legal nga ba yung Pogo na yan? Kasi of course, lahat naman siguro ng Pogo na yan, of course, they will apply or they will let you see na malinis talaga sila. Diba? Nabubuko lang naman sila kasi persahan silang inaano nire-raid. Paano yung iba na mas mga marurunong din? Na sobrang bilis nilang makapag-ano. Kaya nga yung fugitive partner ni Mayor Alice ko hindi nahuli, di ba? Kasi meron na sila mga escape plan. Di ba? My God, 17% lang pala So kayo guys, ano masasabi nyo dun sa sinabi ni Senator Revilla at ni Senator Jinggoy patungkol dito sa Pogo? Comment down below. 53 licensed Pogos nung time ni Duterte. Ngayon, kalahati na lang yan. Kaya nga sinasabi namin, kung titingnan mo yung economic impact niyan, ngayon yung pinakamababang economic contribution nila. So it's high time na isara sila. Second, yung Pogo kasi associated siya with criminal activities, money laundering. Ang daming incident ng patayan nung time na peak ng operation ng Pogo. Yes. So if you total all of that, yung social cost ng Pogo, the social cost is higher, significantly higher than the tax. Grabe. Duterte. Billionario.com yun ha. Ewan ko kung totoo yan. Duterte aware of Chinese Pogo crimes, corruption, but I won't stop it. I can only limit it. What? Bakit? Dahil ba friend si PRD at ang China? Ang gulo nito Oh my goodness. Ngayon ko lang ito nalaman, men. 2020 pa to Aware of Chinese Pogo crimes? Aware ka? Corruption, but I won't stop it. Bakit? Men, yun nga, dagdag ko lang, paano natin ma-determine kung legal or illegal ba yung Pogo? 'Di ba? Kaya, para na lang siguro, patas at wala nang gaanong sakit sa ulo, sara na lang lahat. Benefits that we're actually getting from them. So, there's no reason na hayaan natin silang mag-operate. So lahat na yan, we have to take into account as part of the cost of Pogo. So kung ano bang benefit na kukuha natin sa kanila? Well, the tax that they pay, which is around 64 billion pesos. Maliit lang. Binunyag din ni Professor Magno na bakit tahimik itong si BP Sara sa usaping Pogo, samantalang mismong opisina nito ay napapaligiran ng Pogo. Nako. The Office of the Vice President in Ortigas, it's a Pogo building. Diba? Puro Pogo yung nag-ooperate in that building. And there's a restaurant dun sa baba na yung isang restaurant is just exclusive use of Chinese. I'm just surprised na hindi yun napapansin ng Office of the Vice President na ang kasama And then exclusive for Chinese lang. So may tinatago sila. Sa building, puro Pogos. Buwelta naman ng mga Duterte, lalo na si dating Energy Undersecretary Ben Ranque, lugmok na ang ekonomiya dahil kay Marcos. Ang mga investors, foreign direct investment, nagda-divert ng kanilang investment dito sa papuntang ibang bansa because yung mahalat dito, yung kuryente, tama ako, galing ako sa DOE, noon pa man, sinasabi ko, hanggang hindi natin maibaba ang presyo ng kuryente, wala tayong mapapala sa mga foreign investors, direct investment. Wala, dahil mahal. No, 'yun ang isa sa mga nakapababa ng ating ekonomiya. Walang pumunta dito. Idagdagan pa ngayon na ang ating presidente, walang kamuwang-muwang, kahit sa ekonomiya man lang. Walang kamuwang-muwang. Kaya hindi niya alam Ang alam lang niya, maganda mag-speech, basta may basahin. Pero pagdating doon sa question na ng chair, wala nang laman kung ano yung sagot. So yan lang ang kanyang kalaman. Pero sa ekonomiya, wala. Yung mga advisor niya, hindi makaya nila na suntukin si Bongbong sa kanyang mga sinasabi dahil andyan si Lisa magalit. Diba? So, yan ang katotohanan. Ayon naman kay Professor Cielo, huwag isisi sa gobyerno ng Marcos at ng nakaraang pandemya ang pagbaba ng ekonomiya. When it started declining, that's not during... kasi hindi din naman basta-basta yung pandemic Like, I think nung panahon ni PRRD, sobrang down na talaga ng Pilipinas that time. So, parang si Marcos pa nga yung some kind pinapatayo niya pa. 'Di ba? The pandemic, a lot of people think it's because of the pandemic kaya nag-decline ng ating foreign direct investment. Hindi po yan totoo. Yep. Nag-decline ng foreign direct investment natin noong 2016. What happened in 2016? That's just Duterte happening in the country. Diba? Bad governance, corruption, deterioration of institutions. These things affect the decision of investors to come to a country. And that's the reason why
po ay ganap na pong nalalantad o nai-expose ang talagang kasamaan nitong mga pogo na to. Noong panahon po, ng panahon ni Duterte, naging ano po ito, nagpabuelo po itong pogo na ito dahil, hindi lang dahil programa ito ng administrasyon noon ni Duterte, kundi dahil 'Di ba? Programa pa ng panahon niya. Like may mga nababasa din kasi ako sa comment na yun, mas lalo nang lumakas yung Pogo dahil dito kay PRRD, men. So, tama ba yun? Comment down below. kung ang Senado noon at ang Kamara o ang buong Kongreso mismo ay nagpasa ng batas na nagliligalisa ng pogo na ito. Kaya kumbaga, hindi lang po ito dahil sa dalaw ng ehekutibo o ng executive branch, hindi lang dahil si Duterte ang may pakana nito. Bagamat siya ang mayor na may pakana nito, talagang pinabilo niya ang pagpasok ng pogo sa bansa. Pero ito namang Kongreso na dapat sana nagbubusisi. Yan, pinabuelo. Yan yung word. Like, meron din, same lang din kay Mayor Alice Go. Kaya nga, pinag-iinitan siya ngayon kasi siya yung parang nagpapabuelo din dun sa Bamban. Tapos ito pala si PRRD sa Pilipinas. Nako. Dapat sana nag-check and balance ng mga programa ng gobyerno. Tama. Kahit ng ehekutibo, hindi ginawa ito ng Senado noon, Nako. ng Kamara noon. Wala. Ang mga senador noon, amen ng amen kay Digong Duterte, kay Rodrigo Duterte. Kaya sa halip na busisiin yung negative na mga dala ng pogo na ito, kaagad-agad nag-amen, Nako. sumang-ayon, pumabor, bumoto para sa pag-legalize ng mga pogo sa Pilipinas ang mga kongresista at senador. Balikan natin ang mukha at pangalan ng mga senador. Yan yung mga senador na nag-approve noon ng pogo. Hala, wait lang. Tatlo lang yung hindi na Wait lang ha. Yung nag-approve ng Pogo. Uy, nandito si Gordon. Si Villar. Si Sen Emi. Si Tito Soto. Villanueva. Pimentel. Pacquiao. Gatchalian. Bato. Cayetano. Binay. Sino yung una? Kalimutan ko. Hindi ko mabasa. Angara. Nako. Dami pala nila, men. Bakit? Bakit po? Bakit? approve sa Pogo noon. Yung opposition senators. Then Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senator Risa Hontiveros, and Senator Kiko Pangilinan voted against it. Tatlo lang. Grabe. Dati na pala itong si Senator Risa na ayaw sa Pogo. Grabe, no? Tapos ngayon, parang siya yung gigil ngayon na gisahin talaga si Mayor Alice Go Kaya pala, from the start pala, ayaw niya na sa Pogo, min. May din pala silang some kind mindset. Ito lang na mga senador ang kumontra dyan noon. Yung mga senador ng oposisyon. Pero yung mga senador na mga kakampi ng administrasyon, lahat sila. Kahit ito ngayon, di ba ang kasama ngayon ni Senador Risa Hontiveros na Panggisa. kumukontra dito sa Pogo, si Senador Win Gatchalian, ay noon, pabor na pabor siya noon. Umirma pa siya dyan. Umapprove siya dyan sa Pogo na yan. Kaya dapat singilin natin. Actually, okay naman, men, na halimbawa ito, si Senator Win Gatchalian. Okay naman na tawag dyan. Nagbago na siya ng pananaw. Kesa naman sa iba na nag-i-stick lang talaga sila sa pananaw nila, di ba? Kahit na harap-harapan na yung mga pang-oogag ng Pogo, di ba? Yun yung parang super red flag talaga. Nagsisisi na kahit papano tulad ni Gatchalian, pwede nating pagbigyan. Pero hanggang ngayon, marami pa rin yung mga senador, lalo na mga magre-re-eleksyon. Ang tandaan natin, noong panahon na pinagdibatihan yan, pinagbutuan yan sa Senado, pumuto sila dyan, pabor dyan sa Pogo na yan. Kaya magre-re-eleksyon sila ngayon, na 2025, huwag nating kalimutan ang mga senador na ito. Tama. Papanawin natin sila. Ito yung mga senador na bumuto noon, pabor sa Pogo. Senators who voted in favor of legalizing Pogos: Angara, Binay, Cayetano, De La Rosa, Gatchalian, Go, Marcos, Pacquiao, Pimentel, Po, Recto, Revilla. Kasali yung kapatid. I think si Senator Amy, naman siya, nandun naman siya sa kabila, di ba? Soto, Villanueva, Villar, Subiri. Ang mga dyan, sa ngayon, ang mga kumukontra na dyan ngayon sa Pogo na yan, si Gatchalian, si Coco Pimentel, yan, mga kontra na yan ngayon. So na sila. Pero wag nating kalilimutan, marami dyan sa mga yan magre-re-eleksyon. Halimbawa, si Pia Cayetano, magre-re-eleksyon yan. Si Bato de la Rosa, magre-re-eleksyon yan. Si Bongo, magre-re-eleksyon. Si Amy Marcos, magre-re-eleksyon. Magre-re-eleksyon yung mayan. Si Bong Revilla, magre-re-eleksyon yan. Yan. Yung mga magre-re-eleksyon na yan, wag na nating suportahan yung mga magre-re-eleksyon na yan. Yun. Alam nyo na kung ano yung gagawin nyo, ha. Kasi, men, sobrang laking perwisyon itong Pogo dito sa Pilipinas, men. Though, kahit sabihin natin na yung mga illegal
eh hindi naman talaga natin madidetermine kung ano yung legal at illegal sa mga yan eh. Kasi tumatalino din yung mga yan eh. Wala. Kaya ngayon, noon pa kasi tayo, kasama na tayo sa mga kumukontra dyan sa mga pugo-pugo na yan. Alam na natin kung anong mangyayari dyan eh. Kaya lang, ang sabi noon, magdadala daw yan ng maraming trabaho. Anong maraming trabaho? Tingnan nyo yung ni-raid sa Purak, Pampanga. Ni-raid sa Purak. 100 ilan ba yun? 100 ilan ba yung nahuli doon? Oh, 29 lang doon ang Pilipino na manggagawa eh. 128 yata, Chinese. O, di ba? Yan din yung isa sa negative. Pinaniwala kayo na marami ang magkakaroon ng trabaho, pero grabe, 17% lang ng Pilipino, men, nakakapag-operate sa Pogo. Ang 83% dayuhan. Like, what? Oh, ibig sabihin, sino ang binibigyan ng trabaho sa mga yan? Eh, di mga Chinese, Tama. saka mga Vietnamese, mga dayuhan. Ang Pilipino, kukunti lang naman ang trabaho dyan. At yung sinasabing magpapasok ng malaking pera sa bansa, nagpapalusot nga ng tax, hindi naman nagbabayad halos ng tax sa Pilipinas. Ang ito kasing mga senador na ito, Direct. kaya naman yan pumirma kaagad, pabor dyan sa mga pogo na yan, kasi nga si Duterte na mismo ang nagsabi, na gusto niya, papasukin niya mga pogo na yan. O saan yan galing? Ang nagninegosyo dyan sa pogo na yan, mga sindikato galing sa China. Kaya ngayon, ano nang mga lumalabas ngayon? Una, pinatakas galing sa mainland China, dinala dito sa Pilipinas, Nako. pinalusot naman sa Bureau of Immigrations. Yung in-expose noon ni Senadora Risa Hontiveros na pastillas scam, lumusot sa Bureau of Immigrations. Yan din yung Bureau of Immigration din talaga natin eh. Di din natin maintindihan na grabe sila sa kapwa Pilipino natin nang o-offload, tapos yung mga illegal na mga Chinese na to basta-basta lang nakakapasok. Like, men. Kailang hindi na binubusisi ang mga visa, wala nang mga alien employment permit. Nako. Kaya yung ni-raid ng mga manggagawa doon, foreign nationals, karamihan Chinese, 128 halos ang Chinese doon sa Purak, Pampanga. Walang mga passports, walang mga papilis. Ano ngayon? Ang tatlong malalaking kaso ngayon ng Pogo, yung sa Yan Bambantarlac, din. yung sa Cavite, yung sa Cavite, Mga TNT. yung Island Cove ng mga Remuria, tapos yung sa Purak, Pampanga na ni-raid. Dito sa tatlong ito yung tampok ngayong linggo ng mga matitinding mga kaso ng Pogo. Illegal Pogo operations, kung ano-ano ng mga krimen ang sangkot, mga sindikato. So ngayon, malinaw na. Si Coco Pimentel, saka si Pacquiao, saka si Gordon, bago nagtapos yung term ni Duterte noong 2022, pumalas yan. Nako. Pumalas yan kasi nag-away sa PDP laban. Pumalas si Pacquiao saka si Coco Pimentel sa PDP laban. Pero bago sila kumalas sa PDP laban, lahat ng gusto ni Duterte sinunod nila. Nito ni Pacquiao at ni Coco Pimentel. Gayon din si Soto. Si Soto, bago yan tumakbong Vice President kay Lacson, Senate President yan, sumuporta yan sa mga gustong mangyari ni Duterte. Nako. Gayon din si Gordon. Nung una, si Gordon, Duterte rin, kung anong gusto ni Duterte. Ganon din si Recto. Ngayon na lang Grabe din pala yung some kind help ng mga senador natin kung bakit lumago yung pogong yan dito. Nako, gusto nyo pa bang makita to sa 2025 ng mga tumin? Kayo na lang bahalang humusga. Ngayon na lang yan sila Gordon, ngayon na lang yan si Gordon at saka si Pimentel. Pero si Pacquiao nga tatakbo na naman ngayon kay sabagay hindi na siya sa Duterte, Marcos, Bagamat si Pacquiao sa bandang huli kumalas na yan kay Duterte. Si Pacquiao tatakbo ngayon senador sa line-up na ni Marcos. Ganon din si Soto, tatakbo ring senador sa line-up na ni Marcos. Ngayong re-election nila ay ngayong pagtakbo uli. Kasi tatakbo uli si Pacquiao Tatakbo. Ang hirap din kasi sa atin dito, yung mga politiko kasi basang-basa na nila yung Pilipino, like babalimbing lang, 'di ba? Kaya 'yun, kayo na lang talaga bahala kung sundin niyo na lang yung nasa puso niyo, men. 'Di ba? Sino yung pipiliin niyo? Uli si Soto. Pero sa line-up ni Marcos, palaban nila ang Duterte. Pero sila Bongo, si Bato, wag na saka si Bong Revilla. Boom. Panagutin natin yung mga senador na yan. Problema kasi kapag nag-i-eleksyon, lumulusot pa rin sila eh. Tama. Hindi natin naaalala yung mga ginawa nila. Huwag nating ibuto na yung mga yan. Ito na yung pagkakataon natin na kapag may eleksyon, dapat yung mga nagdala ng maling desisyon sa bayan, panagutin natin. Tama. So, ayun lang naman. So, that's from the news board. So, original video link in the description box below. So, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, bago nyo iwan, huwag nyo na rin kalimutan supportahan or i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, mainit-init na balita to or mainit-init na usapin ito, kasi nag-i-involve ito sa
senador pala natin. Ang dami pala nilang bumoto dito, men. Like, ngayon ko lang yun na ano ha, na grabe. Sila yung mga bumuboto dati. Tapos sabi dito ni, ni Sir na, oh, grabe kayo sa Senado. Hindi nyo man lang chinik kung ano talaga yung some kind negative ng pogong yan. Pirma-pirma lang kayo. Siguro that time din kasi men is dominant talaga yung panahon ni PRRD, like siguro natatakot din yung iba na kumontra. Pero dito ako bumilib kay Senator Risa Hontiveros kasi mula noon hanggang ngayon nagdi-disagree talaga siya men. Kaya pala like ngayon ramdam na ramdam natin yung yung gigil niya talaga sa sa mga pogong yan. Ngayon ko lang din yun na okay. So kaya ka pala gigil na gigil sa Pogo dahil pala sa dati pa lang, hindi pa lang ina-approve yan ay wala na, ayaw mo na talaga sa kanila. So yun, good points yun para kay Senator Risa Hontiveros kasi halimbawa ganyan obvious naman na meron talagang mga something or kabalbalan talaga sa mga Pogong yan That's why okay lang yung talaga commendable yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros. Tapos yun kayo. Anong masasabi nyo doon sa sinabi ni Senator Revilla at kay ni Senator Jinggoy na yung kay Revilla, sayang daw ang kita. Ako, sayang ang kita ng Pogo. Paano ba yan? Ano bang dapat gagawin natin dyan? Kasi kung sasabihin naman natin na yung mga illegal lang yung i-close natin, yung mga legal hindi. Well, yung mga pogong yan, wala naman siguro mga pogo na yan na nagsimula na gumagawa agad ng illegal, di ba? Kasi kapag kaka-open mo pa lang, parang dyan mas stricto yung yung mga checkings Tapos syempre, papakitaan ka muna nila na legal kami, mabuti kami, wala kaming gagawing mga kasamaan dito. Tapos syempre, in the long run, doon na nila ipapasok yung mga kalokohan nila. Yan bang sa Bamban Tarlac? Do you think ba kabalbalan agad? 'Di ba? For sure, tumakbo pa yan ng ilang months or ilang year bago nila simulan yung mga illegal na gawain nila, 'di ba? 'Di ba? Yun lang naman So, ang tanong lang talaga dito, kung sabihin natin na yung illegal lang yung tatanggalin, ngayon, paano nyo masisiguro 100% na ang matitira talaga ay yung legal? Tapos, yung legal na yan, paano nyo masisecure na forever talagang legal yan? 'Di ba? Yun lang naman So, dagdag trabaho na naman yan or dagdag tawag dyan, sakit ng ulo na naman kasi ang gagawin nyo, mag-filter na naman kayo kung sino yung mga gumagawa ng kabalbalan. Paano kung hindi uusad yung mga investigasyon kasi nga wala pwede lang naman nilang tapalan ng pera Parang lang yan dito yung mga issue dati sa mga tax ng mga kumpanya na habang pati nga dole, 'di ba? Na nai-issue din ng dole noon na kapag nagrereklamo yung mga empleyado ng kumpanya, may pupuntang dole doon. Pero parang ang lumalabas, nababayaran lang daw or yung BIR yun, something like that. Yung mga balita-balita dati. Pero parang nababayaran lang ba? Napapatahimik. Paano na lang ito kung sabihin natin na yung mga illegal lang yung tatanggalin, ititira yung mga legal. Yun nga, paano natin masisecure na 100% legal talaga yung mga yan? What if nung chinek na yung mga yan, nagpapadulas na? May binibigay na na pampadulas or suhol na babayaran na, di ba? So wala na. Hindi na natin ma-determine kung legal pa rin ba talaga yung ginagawa ng mga yan. Di ba? Alam niya, grabe pa naman magpalabas ng pera yung mga yan. Willing gumastos ng milyon yan para lang lumusot talaga yung mga illegal nilang gawain kasi malaki naman yung ROI nila dyan So gagastusan talaga nila yan. Yung sa Bamban nga lang, 6.1 billion yun Di ba? So yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, the news board, Filipino IC. So Filipino IC is out.